Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Broker Anjo, licensed real estate broker from Yesland Realty. So for today's video po, dito tayo ngayon sa Tanawan, Batangas para po mag-feature or mag-house tour ng bagong project. So this is a Borland Development Corporation project in Tanawan, Batangas. Ito po si Pinecrest Subdivision. Kung ikaw po ay naghahanap ng real estate property or investment or gagawin mong primary home, retirement home nyo, pwedeng-pwede po ito sa inyo. Bakit? Dahil number one po is affordable po ang unit dito. Pangalawa, napakaganda po ng location. And pangatlo, maganda po yung construction. So as you can see po, ang construction ng unit natin dito is traditional, buhos, may hollow blocks. Yan. And isa pa po is Pag-ibig financing po tayo dito. Price range po is 1,300,000 hanggang 2.5 million para po sa mga corner lots natin na malalaki yung lot area. Okay? So malapit din po ito when it comes to location, malapit po ito sa highway. Just 3 minutes ride lang po ito from JP Laurel Highway. Also, malapit din po ito sa bayan or town proper po ng Tanawan City, Batangas and sa Santo Tomas area. Kasi boundary po ito ng Tanawan and Santo Tomas. So, 8 to 10 minutes lang po ito sa bagong gawang SM Santo Tomas. Same lang din po ng time travel going to Victory Mall Tanawan, yun po yung palengke ng Tanawan. Accessible din po ito papunta sa Star Toll via Tanawan exit. So kung sakaling meron kayong private vehicle and nagtatrabaho kayo sa Alabang or Manila area, very accessible din po ito. Malapit din po ito sa mga schools. May Pagaspas Elementary School po tayo. May Senior High and College Tanawan Institute. And churches po, malapit din po ito sa mga churches. CP Reyes Memorial Hospital, ang isa po sa pinakamalapit na hospital natin. Ayan, ikot po muna kayo. So for the amenities naman po, meron tayong basketball court, parks and playground, and yung clubhouse po natin. With matching view po ng Mount Makiling. So when it comes to flooding naman, mga nakaraang linggo po, binagyo po tayo ng bagyong Karina and ang Palakhang, Maynila po. Grabe, kawawa. So talagang lagpas tao po yung baha. Pero dito po, kinamusta ko po yung ibang mga client ko na na-turnover na before sa phase 1, hindi naman po nila na-experience yung ganong grabing baha. So yung iba hanggang kalsada lang, din hanggang gutter, nag-subside na din naman po after humupa ng baha. Ayan, wala po tayong bakas na lumubog ang bahay. Okay? So ito pong nasa video, ito po ay townhouse unit. So ganito po yung mga ino-offer na unit natin dito sa Pinecrest Subdivision. So ito pong phase 1, as you can see, almost sold na po ito. May ilan-ilan pong nare-reopen na mga ready for occupancy unit. Yun ay kung gusto nyo po na mas mabilis kayo makakalipat. Ibig sabihin po kasi ng RFO, ready for occupancy, gawa na po yung mga unit natin. And mas mabilis po tayo makakalipat if ever meron tayong sobrang budget or may nakalaan tayong budget para sa down payment or equity. Yan. So kung sakaling ubos na dito at gusto niyo ng pre-selling, kasi doon po sa kabila, pre-selling, meron tayong phase 2. So pre-selling po, pag sinabing pre-selling, yun po ay more or less 2 years po ang turnover. Kung willing to wait po kayo, yun po yung pwede nating piliin. And ang isa din sa maganda kapag pre-selling, mas flexible po yung ating equity payment. So ito po yung mapa ng phase 2, Pinecrest Subdivision. Sa ngayon po, ang open for sale po ay batch 4. So 1, 2, 3, 4. By color coding po yung pag-open ng batch. So yung pink, yellow, orange, and green. Yan po yung open for sale. And karamihan po ng unit natin nandito po sa block 16 and 17. So ito po yung mapa niya. Ito po yung magiging entrance gate. Yan, papasok po dito. Yan. So kung itatanong nyo po kung open na itong 5 batches, sa ngayon po hindi pa po siya ino-open for sale. So dito pa lang po yung ating mga pagpipilian. Okay?
Ito po yung magiging facade ng phase 2 house model. So as you can see, nagiging brown na po ang kulay ng labas ng bahay. Same lang po ang amenities, may clubhouse po, tapos may entrance gate, guarded po yan, parks and playground, tsaka basketball court. So ito po yung before ng phase 1. So ito na po yung phase 1. Sa phase 2 po magiging kulay brown na siya. And meron po tayong ilan na na-reopen po dito sa phase 1. So mga RFO na po halos lahat. And as you can see, medyo mas mataas po yung magiging monthly natin. Kasi yung monthly equity po, shorter term na lang siya. 12 months to pay. So pinakamura po natin is nasa 25,546 monthly. Pero pagdating po sa pag-ibig, kung pasok pa kayo sa 30 years term, nasa 7,000 na lang po. So 20,000 ang required income. Ayan. So pasukin po natin ang actual turnover unit ng townhouse. So ito pong townhouse na to, standard lot size po is 40 square meters. So sa frontage po natin, meron tayong 3 meters setback and yung lapad po niya is 4 meters. Mind you lang guys, na bare po ang turnover natin dito sa Plain Crest Subdivision. Ang ating pong front door or the main door po is metal po. Metal door po tayo. Ayan. So ito po ang magiging actual turnover ng unit. So ang ganda lang po ng bare. Mas madali po natin siyang ma-renovate or maaayusan. Like kung ano po yung gusto ninyong tiles or kung ano po yung gusto nyong pintura sa wall and yung ceiling po, pwede nyo po siyang bihisan. So, finished cement na po siya, makinis na po siya, konting masilya na lang din, and tiles na lang po yung kulang sa flooring. So, for the windows po, steel casement window. Ayan. Naka-steel casement window po tayo dito. And ang nabago po sa phase 2, ayan, yung ceiling po dito sa phase 1, ganito po yung itsura. Pero, pagdating po sa phase 2, magiging ganito na po yung turnover. Steel deck na po yung ating turnover ng phase 2. Ayan, ito po yung phase 2, okay? Ayan, punta po tayo dito sa may, ayan, ito muna, lavatory or yung ating kitchen area. Ito po ang actual turnover. Meron na po tayong stainless steel na sink, tsaka faucet po dito sa may kusina. Ayan, may isang outlet doon and window. Then, meron pa po tayo ditong setback sa likod. Approximately mga 4 square meters. Ayan, boundary na po natin yan hanggang doon sa mga kapitbahay natin. So, ang pwede po natin gawin dito, i-enclose natin, then pwede natin gawing laundry area or pwede nating bakbakin yung itong lababo, ilipat natin doon para mas lumuwag yung magiging dining area po ninyo. Ito naman po ang ating deliverable ng toilet and bath. Ayan. Complete naman po tayo. Naka-tiles na din, 4 layered tiles. Meron tayong sink, meron tayong toilet, at saka meron din tayong isang gripo and shower area. Okay, may ceiling na din po tayo. Ayan. Okay, ikot ko muna ulit kayo dito sa first floor. Now, punta naman tayo sa second floor. Ang atin pong hagdan ay made of metal. May handrail na din po tayo. Ayan. Again, bare po ang turnover ng unit natin dito sa Plain Crest Subdivision. Sa second floor po, provision tayo for 2 to 3 bedrooms. Ayan. So, kung hindi kayo naniniwalang provision to for 2 to 3 bedrooms, pupunta po tayo mamaya sa ating dress-up model unit. Ayan, may ceiling na din po tayo. Ang maganda po sa ceiling ng second floor natin, meron po itong double insulator. Ano ba ang tawag doon? Parang heat insulator yan, sorry. Double foil heat insulator na po sa loob, nakapalaman sa loob. So, bubong, heat insulator, tapos itong ceiling na po ang kasunod. So, casement window din po tayo para sa mga bintana na.
Okay, baba tayo. Ang isa po sa maganda dito sa Plain Care Subdivision, wala po tayong move-in fee. Ano nga ba yung madalas na inclusion ng move-in fee? Sa move-in fee po kasi kasama dun yung water and electricity application. So dito po, wala po tayong move-in fee. So upon turnover, may a-attend na lang tayo ng seminar, then kakabitan na po siya eventually bago natin siya i-accept for turnover. So ito pong papasukin natin ang dress up model. Ayan. So as you can see, naayusan na siya, yung from bare, magiging ganito na po yung itsura, and very basic lang po yung ginawang enhancement dito sa ating dress up. Naglagay lang siya ng tiles na puti, pininturahan lang po yung ceiling and yung walls ng white. Pumili ng tamang furniture. Yan, may L-type na sofa para sa living area, may center table. Then dito po nilagay yung naging 4-chair dining table nila. So nilagyan lang din ng tiles yung lababo nila dito. Tapos naglagay ng cabinet sa taas, may overhead cabinet, and sa ilalim din. So hindi na sila nag-extend dito sa likod for their laundry area. Ako, I would suggest na babakbakin na lang to. Tapos maximize natin tong likod. Dito na lang si kitchen area. 'Di ba? Tapos mas malaki na yung dining area. So ito pwede na lang siyang gawing bar table, ganun, counter. Ito po yung toilet. So pininturahan lang siya. Kasi as is naman na siya. Okay, wala naman masyadong enhancement. Dito naman sa hagdan, in-enclose lang nila ito ng plywood. Yan. Para yung mga alikabok sa taas, hindi na bababa dito. Kasi ito pwede nyong lagyan ng TV, di ba? Or pwede natin siyang i-enclose for additional storage. Okay, taas po tayo. Again, nabanggit ko kanina na provision ito for 2 to 3 bedrooms. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano siya nangyari. So, ang flooring na ginamit dito is vinyl tiles. Okay? Ito na ang bedroom 1. So, kasya po ang double deck. Okay? Pwede din itong study area. And yung bedroom number 2, double deck din po. So, kung family kayo ng 5, kasyang-kasya po ito sa pamilya ninyo. Okay? And lastly, yung bedroom number 3. Kasya po ang double size na bed or queen size na bed. Ayan. Tapos nagkaroon pa sila ng cabinet dito sa may tapat ng hagdan. So, additional storage. So, sobrang na-maximize po yung ating interior ng bahay or yung floor area ng bahay. Ayan. Okay, ang ganda, di ba? So, magkano nga ba dito? Ngayon po kasi, for inner unit, ang price po ng property natin is monthly equity for 21 months, nasa 6,500 lamang po. Then, pagdating po sa pag-ibig, magiging 7,400. So, nasa 7,000 plus lang po yung magiging monthly nyo for 30 years. So, i-grab nyo na po habang naka-pre-selling stage pa po and medyo mura pa po yung monthly natin. So, panalo naman po tayo when it comes to location, accessible, flood-free, malapit sa lahat. Ano pa? Wala po tayong move-in fee. So, ano naman po ang requirements na need naming i-prepare kapag po gusto na naming mag-reserve or mag-tripping, mag-viewing. Gusto namin makita ng personal ng unit. So, ang i-ready lang po natin is 2 valid government ID, 1 month latest payslip, proof of billing, tas birth or marriage certificate po. Yun lang po, yung 4 na initial requirements yung need po nating i-ready. Yan. So, yan. Ito po yung ating Plain Care Subdivision dito sa Tanawan, Batangas. Na kung gusto niyo pong mag-schedule ng tripping,
or viewing po ng actual site, pwede nyo po akong i-message. You can contact me po sa Facebook, Anjo Asagra Aguilar, or sa akin pong Viber, WhatsApp, 0995-278-1649. Yan. And mag-usap po tayo. No? I-assist ko po kayo dito po sa Planecrest Subdivision. Yan. So, kung ang sahod nyo po is nasa 21, so nasa ganun po yung required salary natin, 21,000 basic monthly. Kung hindi naman po pasok, pwede kayong kumuha ng co-borrower, asawa or kapatid, pwedeng-pwede po. Ayan. So, dito na po natatapos ang ating house tour dito sa Planecrest Subdivision. And kunting lambing lang po, kung hindi pa kayo nakasubscribe or kung bago kayo sa aking YouTube channel, kindly hit the subscribe button and click the notification bell para updated po kayo every time na mag-upload ako ng bagong house tour. So once again, this is Broker Anjo from Yesland Realty, and thank you for watching. Bye-bye!